nakaka-experience nga ako ngayon eh. Tuwing gumagamit ako ng cellphones before matulog, sumasakit yung mata ko. Eventually, yes, kasi ngayon nga mas na-experience ko nga na before matulog, gumagamit ako ng cellphone and yung pagtulog ko is naapektuhan talaga na insomnia. I think it's negative gyud nga kanang magsiginhantag ka ng gamit og cellphone usa ta matulog kay lagi sa mata mo kuan gyud siya sa maka-affect gyud nagdako kay affect sa ato ang mata and that's not a good idea nga atong buhaton permanente. That's it. Kapag gabi na, natural na naghahanda ang katawan para sa pahinga. Pero sa modernong buhay, may isang bagay na madalas nating kasama hanggang gabi. Liwanag mula sa mga screen. May sariling orasan ang katawan. Tinatawag itong circadian rhythm. At isa sa pinakamahalagang signal nito ay liwanag. Kapag maliwanag ang paligid, iniisip ng katawan na araw pa. Ang katawan po ay may hormone na tumutulong sa ating matulog. Ito ang melatonin. Kapag dumidilim ang paligid, nagsisimulang tumaas ang melatonin. Pero kapag may maliwanag na screen, nalilito ang katawan. Iniisip nito na hindi pa oras matulog. At kapag nangyayari ito gabi-gabi, naaantala ang natural na cycle. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang exposure sa artificial lights sa gabi, lalo na mula sa screens, ay maaaring magpababa ng melatonin production. At kapag naaantala ang hormone na ito, mas nahihirapan ang katawan na makatulog. Ang melatonin ay isang hormone na naturally na pinoproduce ng ating katawan. Ito ay tumutulong sa ating katawan para sabihin na dapat na tayong matulog or oras na para matulog. Kapag madilim yung paligid, tumataas yung production ng melatonin. Kapag naman maliwanag, na babawasan yung pag-produce ng melatonin ng ating katawan. Kaya ang nangyayari, hindi agad tayo inaantok o hindi tayo agad nakakaramdam ng antok na at hindi tayo nabibigyan ng signal na dapat na tayong matulog. May mga trabaho na talagang ginagawa sa gabi. Sa opisina, sa ospital, at sa iba't ibang lugar na kailangang magpatuloy kahit gabi. Para sa kanila, hindi madaling sundin ang natural na oras ng tulog. Kung ang trabaho po natin ay sa gabi, mahalaga na tulungan natin ang katawan na magkaroon pa rin ng malinaw na signal kung kailan dapat matulog. Narito ang ilang paraan upang makatulog ng mas maayos kahit sa umaga. Panatilihing madilim ang kwarto. Gumamit ng blackout curtains o eye mask upang mabawasan ang liwanag. Bawasan ang ingay sa paligid. Gumamit ng earplugs o white noise kung kinakailangan. Iwasan ang screen bago matulog kahit sa umaga. Mahalagang mabawasan ang liwanag mula sa gadgets. Panatilihin ang parehong oras ng tulog araw-araw. Nakatutulong ito upang masanay ang katawan sa bagong schedule. Kahit iba ang oras ng trabaho, mahalaga pa ring mapangalagaan ang kalidad ng pahinga. Hindi lahat ay may parehong oras ng pahinga. Pero kahit magkaiba ang schedule, mahalagang matulungan ang katawan na makakita ng tamang panahon para mag-recover. Noon, ang gabi ay madilim. Ngayon, dala natin ang liwanag hanggang sa kama. Hindi lang po oras ng tulog ang mahalaga. Mahalaga rin kung paanong naghahanda ang katawan bago matulog. Kung minsan po, hindi lang pahinga ang kailangan ng katawan,
kundi tamang signal kung kailan ito magsisimula. Narito ang ilang simpleng paraan upang mapangalagaan ang natural cycle ng tulog. Bawasan ang paggamit ng screens bago matulog. Patayin o hinaan ang ilaw sa gabi. Gumamit ng warm lighting sa kwarto. Bigyan ng panahon ang katawan na maghanda sa pahinga. Ang katawan ay may sariling oras at sa loob ng maraming taon, ang dilim ng gabi ang nagsasabi kung kailan dapat magpahinga. Kapag natutunan nating igalang ang simpleng signal na ito, mas nagiging maayos ang pahinga at mas napangangalagaan ang kalusugan.